Magandang araw po sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang inyong lingkod at sa video po natin ibabahagi ngayon ay isa po itong interview ng SMNI kay Senator Bato de la Rosa. Dahil kahapon, meron tayong in-upload na video tungkol doon sa isang Director General ng PDEA na si Wilkins Villanueva. Itong tao pala na ito ay malapit pala ito kay Senator Bato de la Rosa at matagal niya nakasama itong tao na ito. At nagparating ng kanyang saloobin itong ating senador at marami siyang inihayag tungkol sa pagkatao ni DJ Wilkins Villanueva at ayon nga dito ay napaka-professional itong tao na ito at talagang dedicated sa kanyang profesyon bilang isang opisyal ng PNP. Itong si Senator Bato, bihira itong magkomento sa isang tao, pero dito talagang naglabas na siya ng kanyang salubin tungkol sa isang congressman. At ito nga yung tinatawag nila na si Mr. Contempt. Walang iba si Congressman Paduano. Matindi yung sama ng loob ni Senator Bato dito dahil sinasabi nga niya na ang taong ito ay walang pakundangan sa pagko-contempt ng isang opisyal. Nagpahayag na rin siya tungkol sa pagkatao ni Paduano na ito nga sinasabi niya rito na isang dating rebelde na ngayon ay namamayagpag sa kamara. Para mas maganda, sundan natin itong video na ito na ibabahagi natin dito. At bago tayo magbahagi nito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated tayo sa mga video na ina-upload natin dito sa channel na ito. Si General Villanueva kasi hindi po matatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon, and along the way tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari, kukwestiyonin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang talaga. power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung kadete pa kami. At nung gumraduate siya, namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan. Puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you remember, di ba? I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute nung plano, nung rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon? Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga pensio na. You can just imagine, pwede naman namin iutos yun. Battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko mang i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, meron siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. Correct. We have to lead by example. Grabe. Admar, talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker.
mga hostages at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, wag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayo ang mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operations, Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob, kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga anak, yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na Grabe. naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see the napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Matindi rin pala ang naging background nitong si Director General Wilkins Villanueva kung atin pong susundan at pakinggan ang mga kinikwento na ito ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa mga karanasan nila nung time na halos magkakasama pa sila sa mga operation ng PNP. Ayun nga sa kanya, mga kaditi pa sila sa PMA ay talagang magkakilala na pala sila nitong si Director General Wilkins Villanueva at itong si Senator Bato de la Rosa. Po. Senador, dito po sa investigasyon po, no, lalo na dito sa halimbawa dito po sa confidential funds po, no. Gaano ito kadelikado kasi parang binubuksan nila itong nagiging sistema ng pamahalaan, lalo na binubuksan nila ito dito sa mga magiging or kalaban ng estado kasi alam Correct. naman natin yung purpose ng confidential fund. No, ngayon binubusisi nila at pinaka-recent yata meron daw 1,000 na pumirma daw doon sa kontrata na hindi ma-verify doon sa Philippine Statistics Authority. So kung ito po ay talagang pababayaan nila, ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Office of the President, na meron din ganitong uri ng confidential fund. So, papaano ngayon yung pamamaraan na paglaban natin, lalo na doon sa mga terorista, sa mga kumakalaban sa Estado? Kasi parang binubuyang-yang natin sa kanila yung nagiging sistema po, delikado para sa national security. Ano po nakikita nyo dito, Senador? Ganito lang yan, Admar. Kapag ang kaliwa ay ginagamit ng gobyerno, sila ay nakikianib sa kaliwa para sirain yung kanilang mga kalaban sa politika. In the end, the whole nation will suffer. Kasi sila rin mismo, ay alam mo na yung mga kaliwa na yan, talagang maghanap ng paraan yan. Ultimately, hindi lang yung kalaban sa politika, sila mismo, magsisisihan sila. Sila rin mismo kakainin sa kanilang diskarte na ginagawa ngayon. I tell you, magsisisi rin sila in the end. Dahil itong mga magkakaliwa, hindi yan hinto. Pinagbigyan mo ito ngayon at talagang tuloy-tuloy na yan. So, what will happen? The ultimate winner of all this political brouhaha are the leftist groups. Yung Correct. CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway yung Marcos at Duterte. Sila ngayon ang panalo. Both Marcos and Duterte groups, blacks are losers pagdating dito sa sitwasyon na yan. Sigurado ako.
Opo, maliban pa dito sa magiging masaya ang CPP-NP-NDF, yung mga nasa sindikato rin, particular na itong mga drug lord, dahil biruin mo ang mga nagiging convicted na mga involved sa illegal na droga, sila pa yung nagiging mga witnesses. Ayun na nga, sobra sila sobra sila ka they are so anong term yan, masyado silang talagang they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes, kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung Colonel Aserto na yan. Ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte. There is him. Ito ang kasalukuyang lagay ni Colonel Grijaldo na bagong opera sa kanyang balikat. Sa larawang binahagi ni former PNP Chief, ngayon Senator Ronald De La Rosa, kapansin-pansin ang medical condition ng aktibong police official. Saad ni Senator Bato, nakiusap raw si Grijaldo na dalhin siya ng Quadcom sa isang government facility dahil sa kanyang medical condition. Pero hindi natinag ang kamera at ipinaaresto pa rin si Grijaldo. Ang ginawa talagang pinaparana sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez. Si Grijaldo ay una nang inakusahan ng cover-up sa kaso ng ambush lay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong Hulyo 2020 na ang itinuturong mastermind ay si dating PCSO General Manager Colonel Rowena Garma. Inakusahan naman ni Grijaldo ang Quadcom ng pamimwersa sa kanya sa naging pagharap niya sa Senado para kumpirmahin ang testimonya ni Garma na nagtuturo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod umano ng pagkamatay ng maraming pinaghihinalaang drug personality sa madugong drug war. Pinasusuportahan din kay Grijaldo ang testimonya ni Garma kaugnay sa umano'y umiiral na reward system sa mga opisyal at miyembro ng PNP na makapapatay ng drug suspect. Ayon naman kay Senator De La Rosa, malinaw na ginagantihan ng Quadcom ang opisyal dahil sa pag-amin nito. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, ikulong ka namin dito, hindi mo lang dinala sa ospital, so sobra. Nagtatanong naman ngayon ng senador sa kanyang mga kabaro noon sa PNP bilang dati nilang chief kung akma ba ang trato ng Quadcom kay Colonel Grijaldo. Sobra, kaya nasabi ko, kung ako ang chief PNP, I will never allow to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano na lang yung ordinaryong tao? Mananatili naman sa detention facility sa Kamara si Grijaldo hanggat hindi tinatapos ng Quadcom ang kanilang pagnig kaugnay sa EJK. Yung atin pong himay-himayin itong mga sinasabi rito sa video na ito na ipinahayag ni Bato de la Rosa at ang itong tungkol kay Paduano ay talagang matindi na nga ang nangyayari sa ating gobyerno. Biro mo nga naman, dating rebelde pero ngayon namamayagpag sa kamara. So sabi nga nila itong si Paduano ay marami rin itong mga ginawa during ng kanyang pamumuno bilang isang rebelde. Sinasabi pa nga nila na ito daw ay tiniwalag din sa o tinanggal din sa pagkaka-rebelde o bilang miyembro ng CPP-NPA. Kapag taka lang dito ay bakit nakapasok nga ito sa Kongreso at talagang sino ang naging padrino nito. Alam mong bakit hinayaan nila pasukin itong napakamasilan na posisyon na ito sa ating gobyerno. Maraming salamat pong muli sa inyong panunood at mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.